Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po umaga ay magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Nasa book 1 po tayo ng School of Leadership 1. Naroon po tayo sa lesson 3. So bago po manalangin, tayo po introduction lang. So yung topic po natin sa lesson 3, the power of praise and worship. So ngayon po pagtatalakayan po natin, aaralan po natin maigi yung pong kapangyarihan ng ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Since praise and worship is vital in our ministry, magiging bahagi po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay yung participation po ng ating pong mga music ministry team member. So I suggest maganda po yung dalawang worship leader po ng Santa Rosa under Pastor Bebelin and worship leader under Pastor Paul, at kayo po ay hihingan ko ng oras para po mag-participate, as well as maganda rin po yung dalawang pastor kasi lahat naman po tayo matatanong in the near future, but now yung dalawang pastor in the persons of Pastor Bebelin and Pastora Bebelin and Pastor Paeng, magkakaroon po kayo ng bahagi sa atin pong pag-aaral ngayon po umaga. Sige po, para po formal na tayo magpasimula, inaayahan ko po si Ate Nas para buksan po ang ating pong pag-aaral sa pananalangin po. Ayan, so tayo po magsitayo. Tayo po ay manalangin. Let us close our eyes and feel the presence of our God. Yes, God, Heavenly Father, Jesus Christ, glorify your name, magnify your name, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na pinagkadiwala at pinagkadalo sa bawat isa. Maraming pong salamat, Lord, unang-una sa isang panibagong buhay, panibagong pag-asa, Panginoon, isang puso, Panginoon, na magkaroon kami, Lord God, ng pagtitiwala, magkaroon kami, Panginoon, ng pagsamba at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, we thank you, Father, sa guidance mo, sa protection mo, Panginoon, hanggang sa mga oras na ito, Lord, nandito kami, nakatayo kami, Panginoon, nandito kami, Lord God, upang makinig at pakinggan, Lord God, yung mga salita mo. Aming pagpatuloy na panalangin, Lord, kami rin po, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa iyo. Lord, na kami po, Panginoon, papakumbubang lumalapit sa iyo, Panginoon, ng tawad sa anumang mga pagkukulang namin, Lord God, nagawa man po namin ito sa aming puso, isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man namin ito o hindi. Panginoon, ikaw po, Lord God, ang patuloy na magalis nito sa bawat isa. Ano man, Panginoon, yung maharang, Lord God, sa mga bagay na ito upang makilala ka namin, Panginoon, ikaw po ang magtanggal nito, Panginoon, ikaw po ang mag-witness, Panginoon, sa bawat isa. Na sa ganun, Panginoon, lahat po ng narinig namin, Panginoon, lahat, Panginoon, na mababasa namin, Panginoon, ay may apply po namin ito sa aming pong mga kanya-kanyang buhay. Maraming po salamat, Lord, sa mga pag-aaral na ito. We thank you, Lord, for the opportunity and privilege, Lord God, na mas kilalanin ka, Panginoon, mas makita, Lord God, yung goodness mo, yung faithfulness mo, Lord God, yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kaya nga, Lord, hayaan mo, Panginoon, buksan mo ang puso namin, ang isipan namin, Panginoon, buksan mo, Lord God, ang buhay na ito, upang papasyakin ka, Panginoon, at ikaw, Lord God, maging hari namin, Panginoon, at hindi po ang aming pagkakalito. Salamat, Lord God, ay inaakit po namin ang katagumpayan, maging sa mga tao, Lord God, ang gagamitin mo na maihayag, maituro sa bawat isa, Lord God, ang nais mo, ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-offer sa kanila, ikaw po yung patuloy na maluwalhati sa lahat ng pagkabanggitin nila, Panginoon, at ikaw, Lord God, ang patuloy na mapapuli. Maraming po salamat, and ngayon pa lamang, Lord, we declare the victory that comes from you, Panginoon, at magpapawalay sa pangkat na daladala namin ang pagpapala mo, daladala namin ang pagpapala na inilaan mo sa bawat isa. Maraming po salamat, and we give back all the praises, thanksgiving, and honor in the mighty name of Jesus. God will say, Amen. Nakamute po kayo, Pastor Ronald. Okay. So again, magandang umaga po. At as I told you earlier, so we will start our lesson sa pamamagitan po ng pagbibigay ng participation po ng ating pong mga worship leader. At sa oras po nito, meron po ako katanungan na gusto ko po sana ay
mabigyan kasagutan ng dalawang worship leader. So, kilala ko yung worship leader po sa kay Pastor Biblin, that is Ate Nash. So, hindi ko po alam yung worship leader ni Pastor Paul. So, both of them, hingin ko po ng opinion, sagot sa katanungan po na ito. Mamaya, para tuloy-tuloy po tayo, hingan din po natin ng kasagutan sa tanong na ito ang Pastor Bebelin at saka po ang Pastor Paeng bago po tayo magpatuloy sa ating discussion. No, ito po yung tanong. Sa isang paksa po natin na may kaugnayan po sa praise and worship, ito po yung tanong. Okay po, maliwanag po ba yung audio? Hello? Maliwanag po yung audio? Hello? Yes po. Okay. So, okay. So, kay Ate Nas muna ha. Tapos, tuloy-tuloy na. Pag nakasagot si Ate Nas, yung worship leader ni Pastor Paul, then Pastor Bebelin, and si Pastor Paeng. Ito po ang tanong. What is the difference between praise and worship? Again, what is the difference between praise and worship? Tagalog, ano po ang pagkakaiba ng pagpupuri doon sa pagsamba? What is the difference between praise and worship? Sige po, Ate Nas. Amen. So, good afternoon po. Hindi ko po naririnig, Ate Nas. Ayan, good afternoon po sa bawat isa, digit po sa ating Diyos na buhay. Ayan, so nadidinig po. Opo, clear na po, audio. So, sa akin po pagkakaalam, ayan, ang praise po and worship ay una-una ay isang bagay po na ginagawa po natin para sa ating Panginoon. At ito po yung mga bagay na inilalaan po natin na magpupuri at pasasalamat. Ngayon, ang difference po nito para sa akin, ito po praise is inaawit po natin ito ng may sigla. Ayan, merong medyo yung beat po niya ay mabilis, gano'n. And yung worship naman po ay isang hymnal. Ayan, and inaawit po natin ito ng malumati. Ayun lang po, Pastor. Thank you po, Ate Nas. Doon po yung yung automatic po yung worship leader po sa Pastor Paul. Kung sino po i-delegate nyo. The same question. Sige po. Sino po? Sino po yung worship Pastor, leader hindi ni po ako naka-join po sa sina Pastor po. Hindi po ba? So kung hindi po naka-join si Pastor Paul, sino pa ang nasa worship team ng Pastor Bebelin other than Ate Nas? At least meron pa tayong ibang magbibigay ng kasagutan. Sino pa? Sige po, volunteer po. Okay, from the music ministry, please volunteer. Sige po. Hello po. Opo. Sino po ito? Hi. Hello Ay, po. kapatid ni Kuya Bong? Kapatid ni Kuya Bong? Hindi po ako kapatid ni Kuya Bong. So sige po. Hindi po ako. Ay, What is the difference po. between praise and worship? Okay po. yan. For me po, Opo. for me po, praise would be our rejoicing po of how God has been in our lives. Yun po yung patunay ng pagpapalakas po niya sa buhay ng bawat isa sa atin.
Whereas kapag po we worship Him, that is our form of adoration and in awe of His presence. Wherein yun na po yung parang moment ng buhay po natin na binababad po natin yung mga sarili natin in giving Him the honor and the glory that He deserves. So, it works hand in hand wherein patuloy po tayo nagre-rejoice sa presensya ni Lord at the same time, patuloy po nating nadadama kung paano po siya kumikilos sa bawat isa because praise and worship is a form of Him connecting to us through music or through songs na makikita at mararanasan po natin kung paano po siya kumikilos sa buhay po natin. Ayun lang po. Thank you po. Walang, naka-mute si Pastor. Si Kuya Bong Makapulay, andyan ba? Pwedeng marinig din natin. At least maraming nagpa-participate. Kuya Bong Makapulay, are you there? Kuya Bong, are you there? The same question. What is the difference between praise and worship? Nag-iisip pa ata eh. Morning po. Apo, pakisagot po. What is the difference between praise and worship? Sa praise po, yung pagano po, yung pagpapasalamat po sa Diyos kung gaano siya kadakila sa yung mga ginawa niya sa buhay natin. Or yun po. Pagde-declare kung ano talaga siya sa buhay natin. Kumbaga po, celebrating ng goodness at blessings ng God. Tapos yung worship naman po, yung mas malalim po siya kasi hindi siya kung anong ginawa ng God, kundi kung sino talaga siya sa atin. Kumbaga, act po ng reverence and love. And yung pag-surrender po ng ating mga puso. Kumbaga, mas more intimate and reflective po siya. Kumbaga, lifestyle of obedience and devotion. Okay, salamat Kuya Bong. Pastora Babylin, can you? Pastora Babylin. Pastora Babylin, kayo na po. What is the difference? Morning po. Doon sa question niya po ni Pat sa mentoring natin, what is the difference between praise and worship? So, para po sa akin, yung praise is the outward expression, thanksgiving to God. Yun po yung yung ating pagpupuri, yung ating pagsamba, sa pamamagitan po ng ating mga pag-awit sa Kanya, yung expression po ng ating mga heart. Yan po yung parang and then yung sa worship naman po, is yung intimacy natin sa Panginoon at saka yung surrendered, yung ating pag-surrender para sa Kanya, yung pag-adore natin sa Kanya bilang Panginoon at ating tagapagligtas. So yun lang po ang parang magpaso between praise and worship. Salamat po, Pastor Babylin. Final po, Pastor Reverend Pastor Paeng Marcelino po. We would like to hear from you the difference between praise and worship. Okay po, good afternoon po. Sa akin ang praise nakafocus sa power ng God, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pagiging malilikhain. Now, yung worship nakafocus siya doon sa character and attitude ng God. Yung, for example, yung holiness, yung righteousness, yung kalinisan niya, doon siya nakafocus. So, doon nagkakaroon ng difference ang praise. Ang praise nakafocus sa power ng God, sa pagiging mighty niya, sa pagiging wonderful niya. Yung worship po, nakafocus siya sa holiness, righteousness, cleanliness ng Diyos. Yun po, Pastor. Ay, salamat po. So, lahat po tama Pero ito, consider po natin ito. Praise declares what God has done. Praise declare what God has done. So, yun pong praise song
ito po yung mga uri ng awitin na nagdideklara o nagpapahayag kung ano-ano ang mga ginawa, gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Kasi meron po tayong prophetic praise. Yung po yung nagdideklara ng mga gagawin. Pagka nagawa na, yung pong praise declares what God has done. Praise declare what God is doing. Praise declare what God is about to do. So again, in summary, praise declare what God has done. So ang pagpupuri po ay pagpapahayag ng mga ginagawa, ginawa at gagawin ng Diyos. So yun po yun. So marami pong mga pagpapahayag niyan, yung pinalakas ng Diyos, pinagaling ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay, pinagpala, pinayaman, pinaganda. Lahat po yun ay pagpapahayag ng mga ginagawa, gagawin, at ginawa ng Diyos sa ating buhay. Praise, declare what God has done. So yun po. Now, worship. Worship declares who God is. So yung worship ay nagpapahayag kung sino ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Tama po si Pastor Paeng. Ang Diyos po ay banal, ang Diyos po ay matuwid righteous. But in summary, when we declare who God is omniscience, God is omnipresence, and God is omnipotent. So yung mga kanta na, how great is our God, holy is the Lord, at yung iba pang mga awitin na nagdideklara kung sino ang Diyos. Again, worship declares who God is. Nagpapahayag kung sino ang Diyos. And praise declares what God has done. Yun po ang pagkakaiba. Again, ang pagpupuri ay pagpapahayag ng mga gawa ng Diyos. Ang pagsamba ay pagpapahayag kung sino ang Diyos. Kung sino. Now, in summary, true worship is not a song. Meron kasing misconception na yun daw pagsamba ay pag-awit ng praise and worship, pagsamba. Mali. True worship is not a song. Music is just a part of worship. Ang pagkanta po, hindi po yan ang pagsamba. Ang musika, bahagi lang ng pagsamba. Ano ang pagsamba? Worship is a lifestyle. Worship is part of Christians' daily life. So, ang pagsamba ay buhay ng isang Kristiyano. Ang pagsamba ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng Kristiyano. So, yun po. Now, ano po yung application natin dito? When we praise God in our daily life, so, yung sa umaga, halimbawa, yung praise yung pagdideklara ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. O, pagising po ninyo sa umaga, wala po kayong sakit, malakas po kayo. So, kayo ay magpupuri kahit hindi sa pamamagitan ng kanta. Yung sabihin mo, Panginoon, salamat po sa kalusugan, sa kagalingan, sa bagong umaga. You declare what God has done. You are already declaring what God is doing into your life. And that is praise. No? So, every time na sa umaga pa lang, pagising mo, nagde-devotion ka, yung buong devotion is worship. Bahagi nun yung praise. So, bago ka mag-meditation ng Word of God, magpupuri ka. Panginoon, salamat po sa maagang gising, salamat po sa kalakasan, salamat po sa kalusugan, salamat po sa buhay, sa breath and everything. That is part of your praise sa Panginoon. Kung kantahin mo po yon, okay po. Kung hindi mo po kantahin, wala pong pagkakaiba. You declare what God is doing. Kung prophetic praise, idideklara mo, salamat po sapagkat alam ko mamaya, bukas, ako po palalakasin, ako po pagpapalain, patuloy pa akong mabubuhay. That is a prophetic praise. No? So yun po yun. So again, yung pong praise na yon ay bahagi ng pagsamba. Kasi yung pagsamba sa devotion po ninyo, pag kayo nagkapag-praise, kayo din po ay mag-worship. So ano yung worship? After mong purihin yung Diyos, sasabihin mo, God, you are the only one God. You are sovereign. You are almighty. You are holy. You are omniscient. You are omnipotent. And you are all-knowing. So yun po ay worship. Kasi kinikilala mo po yung Diyos, ipinapahayag mo kung sino ang Diyos. Hindi lang yung magagawa niya, kundi sino siya.
So yun. So ngayon, pagka po ipinasok natin sa prayer yung ating pagsamba, ipapahayag mo, Lord, you are omniscient. Alam niyo po ang lahat. So dahil alam niyo ang lahat, nakikita niyo po ang aking puso. So dahil nakikita niyo po ang aking puso, nakikita niyo ang aking mga kamalian. Kaya nga, bahagi po ng prayer po ninyo, nag-a-ask tayo ng forgiveness. Kasi doon sa asking of forgiveness, ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Kasi nasa puso po yun. Because God is omniscient, we worship God through confession. So yun po, bahagi po yun. So yun po sa ating so pag kayo po ay nakapag-praise and worship na, magbabasa po kayo ng salita ng Diyos, i-apply po ninyo yung inyong mga natutunan, yung pong soak sa inyong devotion. Pag natapos po yun, bahagi po yun ng inyong pagsamba. Hindi po yun ang kabuuhan. Bahagi rin lang po yun ng inyong pagsamba. So, ang pagsamba ay lifestyle, buong buhay. Pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. So, ibig sabihin, pwede kang magpuri sa Panginoon sa iyong trabaho. Kung nagtatrabaho ka na, pwede kang magpuri sa Panginoon kahit ikaw ay nag-aaral na. Sa lahat ng iyong ginagawa sa iyong bahay, pwede kang magpuri sa Panginoon. So, life is a lifestyle. Ano yung application po natin doon? Halimbawa po, tapos na yung devotion po ninyo at kayo ay nasa trabaho na po ninyo, kayo po'y nagpupuri sa Panginoon. Salamat Panginoon sa kalusugan, sa kalakasan. So anong gagawin mo? Ang application nun, you will become a good steward of what God is doing. Magiging mabuti kang katiwala sa mga ginagawa ng Diyos. So ibig sabihin, ang application po nun, dahil ang buhay natin ay pagsamba, yung kalakasan at kalusugan binigay ng Diyos, ay gagamitin natin sa paggawa ng may katapatan sa workplace. Kaya nga, bawal sa Kristiyano ang tamad. Kasi nga po, ang application ng praise is to be grateful. Dahil ikaw binigyan ng kagalakan ng Diyos, ang respond, grateful ka, magpapasalamat ka. At yung pagpapasalamat, ipapakita mo sa pamamagitan ng paggawa ayon sa kalooban ng Diyos. So lifestyle po yun. So ibig sabihin, kung ikaw ay walang trabaho at ikaw ay ina, andyan ka sa bahay. So Panginoon, salamat po sa kalusugan, kalakasan. Maglalaba na po ako. So ikaw ay naglalaba kasi nga bahagi yun ng pasasalamat. Kasi nga kung hindi ka binigyan ng kalakasan, kalusugan, hindi ka makagagawa. So sa halip mag-chismis, sa halip na manood TV, sa halip mag-cellphone, ikaw ay nagiging mabuting katiwala sa mga ginagawa ng Diyos. Good steward. So ganun po ang ang kaugnayan ng praise and worship sa ating buhay. Kasi sabi ko nga, yung song, yung music, part of our worship lang, bahagi. Ang totoong pagsamba, yun yung ating buhay. Yun yung ating paraan ng pamumuhay. Yun yung ating lifestyle. Okay. So, halimbawa po, pinagpala po kayo ng Panginoon, may trabaho po kayo, suweldo po kayo, nagkapasalamat kayo sa Panginoon kasi ang Diyos ang nagbigay ng trabaho. Lord, salamat sa trabaho, salamat po sa sweldo. So, yun po ay praise. Ngayon, yung praise na yun, ay gagawin mo po yun na ang action mo doon ay kayo maging gratitude. So, dahil ako'y nagpapasalamat sa lahat ng biyaya mo, ako po ay magiging tapat. So, yung katapatan mo, yun bahagi ng pagsamba. So, dahil Panginoon, ikaw itapat sa akin, bahagi ng kinita ko, ibibigay ko ang para sa iyo. Yun po yung pagsamba. Kasi giving tithes and offering is worship. Ganun po yun. So ngayon, ang Panginoon hindi lang may pakailam doon sa Kanya, yung sa tithes and offering. Pati doon sa naiwan sa iyo, may pakailam ang Diyos kasi steward ka lang naman. So ibig sabihin, kung doon sa natira pa sa iyo, Lord, ikaw ay anak, wala ka pang asawa. Lord, medyo malaki yung kita ko, nakapagbigay na ako ng aking tithes and offering. Si nanay, may kailangan pa po siyang budget. So, ikaw na anak, magbibigay ka ng sweldo mo. Yung pagbibigay mo is an act of worship. Kasi naging good steward ka. Is an act of worship. In return, ganun din sa mag-asawa. Kung yung asawang lalaki may trabaho,
pinigyan ng kalakasan, nagpasalamat sa Diyos, bahagi ng pagpapasalamat, yung kinitasahan ng buhay, magiging tapat sa Panginoon, magbibigay ng tithes and offering, at doon sa natira, magbibigay sa asawa, at magbibigay sa pangangailangan ng anak. Lahat po ng yun, pagsamba sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin, araw-araw, basta't nakakalugod sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Ayan po yun. So yung praise. Ngayon, paano po na nakakaroon ng kaugnayan yung worship sa ating pangaraw-araw na buhay? Kasi again, worship is a lifestyle. Worship is the life of a believer. So ano ang kaugnayan nun? So balikan natin, ano ang kahulugan ng worship? Ang kahulugan ng worship is declaring who God is. Ang pagsamba ay pagpapahayag kung sino ang Diyos. So ngayon, nakapagpuri ka na, nakapagpasalamat ka na, at sa pagpapasalamat mo, nakasamba ka na sa Panginoon kasi naging tapat ka na sa Panginoon, nagbigay sa gawain, tumulong sa magulang, nagbigay sa asawa, anak. Yun ay pag pinagsama-sama, pagsamba yun. Kasi lahat ng paglilingkod, pagsamba. Ngayon, yung word na worship, declaring who God is. O ngayon, sino ang Diyos sa iyong buhay? So, ang Diyos sa iyong buhay, diniklara mo, Lord, we are so thankful because you are omniscient. Kasi alam mo po ang lahat, wala pong nalilihim sa iyo. So ngayon, alam mo po yung struggle ko. Nakikipag-usap ka sa Panginoon eh. Kasi worship is part of our prayer. Prayer is our worship. So through prayer, Lord, nakita mo po yung kalalagayan ko. Mayroon po akong problema, hindi po alam nung iba. Kasi po, nasa puso ko, masakit po ang puso ko. Ako po ay may nakagawa sa akin ng pagkakamali o may nagkasala po sa akin, nasasaktan po ako. Alam mo po ito because you are omniscient. So, dahil ang God ay omniscient, ano yung gagawin mo? Aalamin mo ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not answer me. Sabi ng Diyos, kung ako'y magtatago ng kasalanan sa puso ko, hindi yun kita ng tao, pero kita yun ng Diyos kasi nasa puso ko. God is omniscient. So hindi ako diringgin ng Panginoon. So bahagi ng pagsamba, i-apply mo yung kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, magpatawad ka. So whether you like it or not, bahagi ng iyong buhay ang pagpapatawad. Kaya napakahalaga ng pagsamba. Kasi ang totoong sumasamba ay nagpapatawad. Kasi alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Yun po yun. So ano pa ang dinideklara mo sa worship? God is omniscient. Ano pa? God is omnipresent. Siya'y lagi mong kasama. So ngayon, darating sa buhay ng buhay mo, sa trabaho mo, ikaw na nga ang nagawa ng tama. Palibasa, hindi Kristiyano yung kasama mo, ikaw pasisiraan, di ka nakakapagod. So sabihin mo, Lord, you are always with me. I declare that you are omniscient. You are always with me. So God, help me to carry all of my burdens. So yung mga kabigatan mo po, hindi mo po ichichismis sa tao. Isasamba mo po sa Panginoon. Ibig sabihin ng isasamba, isusulit mo po sa pamamagitan ng iyong pakikipag-usap. Lord, ito po talaga. Kung ako po titingin sa tao, bibigay po ako, pwede po akong ganito, ganyan, o pwede pong ganon. Pero Panginoon, dahil po sa kasama kita, so God, ibinibigay ko sa iyo yung kabigatan ko. And by that, you will rest in the presence of God. Pag ibinigay natin yung kabigatan sa Panginoon, the Lord will carry. Kasi sabi po ng 1 Peter, sabi niya, ipagtiwala mo ang dalahin mo sa Kanya sapagkat siya'y nagpapahalaga sa iyo. So kapag ikaw ay sumasamba, alam mo kung sino ang Diyos. Kapag nabibigatan ka, Lord, sabi mo, ipagkatiwala ko dalahin. So magkakaroon ka ng kapahingahan. Kaya napakalaki ng pakinabang sa pagsamba. Dapat yan ang ating buhay. Araw-araw, oras-oras, dinideklara natin kung sino ang Diyos. Sino ang Diyos? Omniscience. So tayo hindi maglilihim ng laman ng puso. Omnipresence kasama. So kahit saan, hindi tayo manghihina, mapapagod. Kasi yung Diyos ang nagpapalakas sa atin. Lifestyle po yan. So ano pa, idinideklara mo, God is omnipotent, makapangyarihan ng Diyos. So ngayon, dahil makapangyarihan ng Diyos, may mga bagay sa buhay mo, imposible, masisira ka ng loob. Hindi.
Lord, you are omnipotent. Makapangyarihan ka. Ang hindi ko kaya, kaya mo. So kung may mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi mo maintindihan, huwag mong pansinin. Pansinin mo ang Diyos. Kasi bago nangyari, alam ng Diyos. Walang pangyayari, hindi alam ng Diyos. At sa lahat ng pangyayari, kasama mo ang Diyos. Ang pagsamba sa Diyos, ang araw-araw na pamumuhay sa katotohanan, ang lahat ng ginagawa mo at pagbibigay lugod sa Diyos. That is worship. Ang pagsamba ay pang-araw-araw na pamumuhay ng Kristiyano na nagbibigay kaluguran sa Diyos. Ang pagpupuri at ang pagsamba na nagpapatungkol sa awit at salita, bahagi lamang. So yun po. Naunawaan po natin? Naunawaan po natin, mga kapatid? So bago tayo magpatuloy, tapos na po ako, Rosel Sinner ko. Meron po bang gustong magdagdag? Pastor Paeng, can you add something doon po sa aking sinabi bago po tayo dumako sa ating pong lesson? Would you like to add something? Okay na po, Pastor. Pastor Ronald, okay na po yun. Solve na. Okay na po. Okay na po, ay darako na po tayo sa ating pong aklat. So dito po sa ating pong aklat ay ang pamagat po sa lesson ay Power of Praise and Worship. So dito makikita natin ang pag-aaral natin ito, ang objektibo, ang layunin ay ang bawat isa sa atin maunawaan natin na yung pong pagpupuri ay should always be in a part of shall always be on our lips. So yung pagpupuri maging bahagi ng ating mga labi, bukang bibig. Yan man ay sa pamamagitan ng kanta, awit, liriko, o sa pamamagitan ng mga iba't ibang confession, salita na lumalabas sa ating bibig. Maunawaan po natin yon. To evaluate our attitude towards entering into the presence of God. Makita po natin yung ating pong mga pag-uugali bago po tayo pumasok sa presensya ng Diyos. Yun po yung sinabi kanina sa pagsamba. God is omniscient. So God knows all things. Dapat bago tayo pumasok sa pagsamba, isinasalamin natin yung laman ng ating pong puso. Lahat ng nakahahadlang para ang Diyos ay makakailos, makapagpala, makapagpalakas, makapagpagaling. Yan po ay atin pong ini-evaluate, inaalam natin. Kaya nga meron tayong confession. To understand the faith, move the hand of God. Yun, upang ipaunawa po sa atin na yun pong ating pong pagpupuri, yan po ay nakakapagpakilos sa kamay ng ating pong Diyos. At panghuli, to understand the principle, the nature of worship. Yun nga, maunawaan natin yung prinsipyo ng totoong pagsamba. So yun po yun. So part of introduction, sabi po sa ating aklat, praise is the instrument that God uses to make His power evident. Ang pagpupuri ay ginagawang kasangkapan ng Diyos upang yung kapangyarihan niya ay maipakita at maipamalas sa mga tao. Yan. Si Job, sinabi niya kay Job yun. So babasahin natin yan. No, sabi ng Diyos kay Job, nung siya'y nagreklamo, nung gawin ko ba ang mundo, naandun pa na ba? Nakita mo ba? Alam mo ba? So yun. So ang sinasabi ng Diyos sa atin, ang itinuturo, hindi dapat tayo nagko-question sa mga ginagawa ng Diyos kasi hindi natin naunawaan ang kaisipan ng Diyos. Dapat sa lahat ng pangyayari, maganda man o hindi, nagpapasalamat po tayo sa atin pong Panginoon. Sabi po ng Aklat ng Awit, Kabanata po 22, talata po 3, you are enthroned as the Holy One. You are the praise of Israel. So yon. Sabi po dito, when we met Jesus, it was He who made it possible for us to begin a relationship with the Heavenly Father. Since His nature is holy, we must come to Him with a pure lips, minds, and hearts, and to express gratitude, praise, and worship to our God. It is necessary for us as His people to understand that God is pleased every time we praise Him for all that He has done.
So, yun. Yun yung sinasabi ko po kanina. Ang pagpupuri ay pagdideklara kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. We should always bless His name, just like what David did. Kaya nga, basta pinag-aaralan po sa Biblia yung praise and worship, hindi po pwede na mawala si Haring David. Si Haring David hindi po pwedeng mawala. Bakit? Tinawag po siya ng Diyos, the man after us, God's own heart. O, bakit si David nagkasala kung God's after own heart? So, kasi tao siya. Ang binibigyan punto ron, ang puso ni David, kaya katulad ng puso ng Panginoong Hesus, kasi ang puso ni David, ang desire ay magawa ang kalooban ng Diyos Ama. Maparangalan ang Diyos sa kanyang buhay. Mapaglingkuran anuman ang sitwasyon ng kanyang buhay. Yun ang nakita sa kanya ng Diyos. Kaya he is the man after God's own heart. Siya may pusong mapagpuri, may pusong mapagsamba, siya may pusong mapagsunurin, may pusong mapagpakumbaba. Kaya nga kahit nagkasala siya, hindi niya ikinahiya yung kasalanan. Sinabi po niya, inamin po niya, at yung kabayaran tinangka po niya alang-alang sa Panginoon. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. So, kaya nga doon makikita po natin, basta pausapin ng pagsamba, hindi po pwedeng mawala ang pangalan ni Haring David. No? May example po dyan sa ating aklat, yung David and King Arsis. King Akis. So, kung babasahin po ninyo yan sa inyong mga bahay, at kasi mahaba po yan, 1 Samuel chapter 21 verse 13 to 15, ang summary po niya, natakot po si David doon sa Haring Akis. So baka siya ay patayin. Bilang paghihiganti sa ginawa niyang pagpatay kay Goliath. So ngayon, para hindi siya patayin, ang ginawa po ni Haring David ay nagmukha po siyang, sad to say, yung word sira ulo. Nagmukha siyang tinakasan ng bait. Nagsulat siya doon sa mga pader at nagtulo-tulo ang laway. So ngayon, nung makita nung si King Akis, nagtawa siya, tinuya niya si David. Sabi ni King Akis, ay, si Raulo pala. Sabi ni King Akis doon sa mga tauhan niya, bakit nyo dinala sa akin ang tao na ito? Walang kakwento-kwenta. Akala ko pa naman malakas na tao. Akala ko pa naman matapang na tao. Akala ko pa naman handang makipaglaban. Akala ko pa naman matalino. Walang silbi pala. Patulo-tulo ang laway. Wala pala sa katinuan. At dahil doon, inutusan ni Akis yung kanyang kawal na palayasin na lang si David at hindi man lang siya sinaktan at hindi man lang siya pinag-igantihan. So ano po yung makikita natin dito? Na sa atin pong pagsamba, hindi po natin dapat tingnan yung kalalagayan natin sa buhay. Hindi tiningnan ni David na hari siya. Hindi niya inisip na, naku, pagka ganito ginawa ko, mapapahiya ako eh. Walang ganon. Yung humility. No, ang application niyan sa ating buhay, tayo po mga Kristiyano, kahit po tayo lang mga Kristiyano, yung masyado sa title eh. Naku, bishop, papakilala bishop, papakilala reverend, papakilala pastor. Alam nyo, tayo lang ang nagbibigay ng title eh. Sa harapan ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, lalapit tayo sa Kanya. Hindi natin dala yung title eh. Hindi yun eh. Lalapit tayo, lingkod niya tayo, hamak na lingkod niya. Na hindi po tayo mapanghusga sa iba. Na hindi po tayo mapanghatol sa iba. Lalapit tayo, Panginoon, ako po ito, broken heart. Ako po broken. Si Haring David lumalapit sa Panginoon, sino ako sa iyong harapan? Akong hamak kong naalipin, na iniligtas mo lamang, na kinahabagan mo lamang. Yun po, pagsamba sa Diyos. Na sa tuwing lalapit po tayo sa Diyos, mga kapatid, with a humble heart. Pagsamba po yun. Kaya nga yung ugali na mapagpakumbaba, ako po, mapalad po kayo dyan sa Santa Rosa. Bakit po? Nagkaroon po ng lingkod dyan sa buhay po ni Pastor Paeng na mapagpakumbaba. Na hindi niya tinataas yung kanyang sarili, kundi ang Panginoon. Pero alam niyo po, utang na loob natin yan sa Diyos. Kasi po, bago ang Pastor Paeng, meron pong Pastor William na napaka-mapagpakumbaba po. Walang kayabang-yabang po sa katawan. May kakayahan siya magkaroon ng alas, pero hindi natin nakita na may suot na raton, na
Naku, hindi katulad ng mga politiko, milyon ang prerasyon ng relo. Walang ganun. Ang cellphone, hindi palit-palit ng model. Dahil pa nga nung ibang walang pera, nangungutang para lang makabili ng mga model. Ano ba gusto nating panunayan? Bakit hindi na lang tayo mabuhay ng simple? Para yung sa halip na mamahaling cellphone, mamahaling relo, yung tama na lang, basta may oras, basta may mensahe, pwedeng text. Oh, bakit hindi na lang ibigay sa gawain? Bakit hindi na lang itulong sa magulang? Alam nyo, worship is a lifestyle. Pagsamba. Dapat, alam nyo, sabi ni Mahatma Gandhi, no? Sabi ni Mahatma Gandhi, to live simply, no? Pag tayo mamubuhay ng simple, to live simply is to make simple people live. Pag tayo may kakayahan na mamuhay ng simple, binibigyan daw natin ng pagkakataon yung walang kakayahan na mabuhay. So isipin mo, kung lahat ng tao sumasamba sa Diyos, masayang mamuhay ng simple. Yung bang simple sa simpleng damit, masaya sa simpleng relo, masaya sa simpleng cellphone, siyempre maraming maiipon. At yung maiipon niya, pwede niyang ibigay sa nangangailangan. Pwedeng ibigay na tuition sa mga kapatid na walang tuition. So sa pagiging simple ng tao, yung mga taong walang kakayahang mamuhay, namumuhay sila. Dahil may mga taong namuhay ng simple. To live simply is to make simple people live. Yun po yun. Kaya nga sa ating pagsamba, napakahalaga yung simplicity, yung humility, yung humble heart. Kaya sa ating pagsamba sa Panginoon, hindi natin pinagbabawal yung dress code, ha, yung magandang damit. Pero alam nyo, minsan, yung iba, hindi maging bahagi ng music team. Kasi akala nila, ang music team dapat laging maganda ang damit. Dahil walang kakayang bumili ng damit, ayaw mag-apply na music ministers. Kapag samba natin sa Diyos, pag nakita yung yung sa mga malalaking simbahan, naka-Amerikana, naka-polo barong, naka-trubinize, naka-necktie, pag pumasok doon yung simpleng tao, hindi na babalik. Bakit? Ang dating, ang may karapatan lang sumamba, mayayaman. O, hindi ba sa Diyos, kahit mahirap, pwedeng sumamba? Kaya nga minsan, yung pagiging sobrang ganda, hadlak sa pagsamba. Kaya nga, hindi ko sinasabing huwag kang magsuot ng magandang damit. Ang sinasabi ko, hindi requirement sa pagsamba ang magandang damit. Hindi requirement sa pagsamba ang magandang alahas at relo. Ang requirements, mapagpakumbabang puso. Ayun po yun. Araw-araw, kahit yung pagsamba, hindi lang pag nasa stage, hindi pag nasa simbahan. Yung lalabas ka sa bahay, yung nasa kalsada ka, may nakita kang nagugutom, o binigyan mo ng tinapay, may nakita kang matanda, nahihirapang tumawid ng kalsada, inakay mo muna. Yun po'y pagsamba. Pagsamba po, nalulugod po ang Diyos. Nalulugod po. Yun po ang pagsamba. Kaya lifetime ang pagsamba. All the time ang pagsamba. All day, 7 days a week, 24 hours a day. Pagsamba. So yun po. So dito makikita ho natin na yun nga, may hadlang sa pagsamba, kapatid. Tanungin ko po kayo, Pastor Paeng, kasi kayo po, isa sa kinikilala ko, ano po ang hadlang sa totoong pagsamba? Sagot po. Ano po ang hadlang sa totoong pagsamba? Sa akin po, yung sarili minsan natin yung hindi natin, yung pagmamalaki sa sarili, yung pagtingin sa sarili na mas mataas ka kaysa sa iba, yung pong, yung tingin natin sa sarili natin minsan yun ang hadlang sa atin para lumapit sa Diyos sa may kapakumbabaan. Opo, salamat po. Ate May, yung set-in natin, anong pangalan yun? Gusto ko marinig boses. Yung nag-set-in lang pero magtutuloy-tuloy, kasama ni Ate Nas sa BIR. Pwedeng matanong, ano po kaya ang hadlang sa pagsamba? Sige po, pakisagot po. Pastor Bibilin, ano pong sagot? Ano pong hadlang sa pagsamba? Sige po.
Sige po, Pastor Bebelin, ano, para hindi po pa magtagal. Okay po, so ang pagsamba po na tinutukoy po dito na yung buhay mo na ilaan mo para sa Panginoon. Yung buhay mo na parang nakatuon lamang para sa Kanya, hindi sa mga kung ano yung mga nakikita na yung parang mga humahad lang, pero yung pagsamba na tinutukoy dito, yung buong buhay mo, buong puso mo na ilaan mo para sa Panginoon, para siya lamang ang bibigyan po ng parangal sa buong buhay mo. So yun Ang lang tanong ko po, Pastor. ano po ang hadlang? Opo, ano po ang hadlang sa pagsamba? Sabi ni Pastor Paing, yun daw ugali yung tao pagmamataas. Sa inyo po, ano pong hadlang? Ano pong hadlang? Habang nag-iisip po si Pastor Bibilin, tanungin po natin si Ate Michelle Takulod, ano po ang hadlang sa pagsamba? Ito po. Paki-unmute po, Ate Michelle. Ano pong hadlang sa pagsamba? Sige po, at marami, lahat po tatanungin ko para ano po? Ate Michelle. So nag-iisip si Ate Michelle. Pwede tanungin natin si Kuya Ed. Naandyan ba si Kuya Ed? Ayun, kitang-kita ko si Kuya Ed, nasa likod ni wala daw boses kay Ate Michelle. Kuya Ed, baka may boses. Anong hadlang sa pagsamba? Sige po, paki-unmute po. Ano pong hadlang sa pagsamba? Ayun, kay Ate Michelle, mali daw po ang motibo ng puso. Tama po. Mali daw ang motibo. Pastor Kuya Ed, ano namang hadlang sa iyo? Ayun. Yung pong hindi buong pusong pagsunod sa Diyos. Hadlang po. Yung buong pagsunod, yun po ang susi ng pagsamba. Yung po hadlang. Okay. Hindi daw narinig yung boses ni Pastora Bibilin. Paki-message na lang para masagot po natin. Mabasa. Pinakahuli. Siguro si Kuya si Kuya Bong. Paborito ko si Kuya Bong ngayon. Ano ang hadlang sa pagsamba? Kasi papastorin nitong kapatid na ito. Kuya Bong, anong hadlang sa pagsamba? Last na po. Hello po. Apo, Kuya Bong. Kaya Ano po? Ayun! Salamat. Tapos na po. Nasagot na po ni Kuya Bong. Ang hadlang po sa pagsamba, kasalanan po. Sabi po ni Haring David sa Aklat po ng Awit, Kabanata 34, talata 12 hanggang 14. Ang sabi po niya, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. So, ang sabi po dito, whoever of you loves life and desire to see many good deeds, sabi po niya, keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. Turn from evil and do good, seek peace and pursue it. So ang hadlang sa pagsamba ay kasalanan. At in-specify yung kasalanan dito na yun pong binibigkas ng atin pong mga labi. Yung mga kasinungalingan at masasamang salita na binibigkas ng ating labi. Bakit po emphasize yung pong labi? Kasi po, tama po yung sinasabi na maling motibo kasi po, from the abundance of the heart, the mouth speak. So lahat ng kasalanan na nasa puso, lumalabas sa bibig. Kaya nga sa bibig natin, malalaman kung anong laman ng puso. At sabi nga, kapag ang lumalabas sa ating puso ay kasinungalingan, masasamang salita, ang ating puso puno ng kasalanan. At yun ay hadlang. So ngayon,
Yung mga evil words, kasama po yung gossip. So hadlang pala sa pagsamba, pagka po tayo ay chismoso. Yung lumalabas sa bibig natin, buhay ng may buhay, hindi buhay ng Panginoon. Ayan po yun. At ang isa pong pinakamatinding kasalanan na lumalabas sa ating bibig ay yung pong pagiging reklamador. Reclamize. Alam niyo ba na ang bansang Israel kaya hindi ho nakapasok sa lupang pangako? Ay dahil ho sa pagiging reclamize. Reklamo ng reklamo. Nung walang makain, humingi ng tinapay. Nung bigyan ng tinapay, ang sabi, ito na ganang ito. Sawa na kami sa mana, pwede kang mayroong karne. Nung binigyan ng pugo, karne, pugo ng pugo. Reklamo ng reklamo. Kaya po yung pagreklamo, kawalan ng kakontentuhan sa buhay. Kasalanan po yan. Kasalanan po. Dapat po, sabi, the best way to protect our lips from bad saying is by allowing God's word to be stored up in our hearts. So para daw maiwasan natin ang ating bibig sa paglikha ng masasama at negatibong salita na humahadlang sa ating totoong pagsamba, kailangan ang puso po natin ipalinis sa Panginoon at punuin ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Kapag puno ng salita ang ating puso, ang ating bibig ay magsasalita mula sa nilalaman ng ating puso at ang lalabas sa ating puso ay pagpapasalamat at pagsamba. Bigyan ko kayo ng sample. Hindi po ito patama. Pero pag tinamaan po ang mga taga-music, magabuti naman po. Eto po. Music. Halimbawa po, sabi po ng worship leader, busy tayo ngayong linggo na ito, kailan tayo magpa-practice? Ayan. Eh, sa Sabado, hindi kami available. Hindi ko alam kung anong araw ng practice nyo, ha? Eh, ngayon, sabi nung isa, naku, birthday nung kaibigan ko, hindi ako makakarating. O, di sabi ngayon nung isa, eh, kailan tayo magpa-practice? Early Sunday na. Sabi, lagi na lang ganyan. O, puro reklamo. Yung isa, nagreklamo kasi hindi nakarating. Kung hindi nakarating, nagreklamo. Sabi, bakit laging ako nakikita? Puro reklamo. O, ngayon, nag-meeting yung music, nag-practice. Sabi, o bakit ka nahuli? Sabi, aba, hindi naman ako lagi huli, ikaw din. O, kita mo na, di nanganak. Sabi nung isa, o tayo naman lahat. Minsan nahuhuli, hindi nga lang sabay-sabay. O, ngayon, ang pinagtapusan, sige, okay na yun. Si pastor nga, laging huli. O, kita mo na yan. O, kita mo, sa reklamo, sa palagay nyo, mag-practice kayo, matapos practice nyo, yung pagsamba ninyo, gumanda boses nyo, gumanda ang tugtog nyo, tatanggapin pa ng Diyos, hindi na kaya. Eh bago kayo sumamba, puro kayo reklamo eh. O paano kayo pagpapalain ng Diyos? Sinago. Yan po yun, bahagi po ng pagsamba. Kaya hadlang talaga sa pagbagsak ng presensya ng Diyos sa oras ng pagsamba, yung mga reklamo. Nako, meron nga akong simbahan na GNCIM yun. Sabi ng mga membro, ako, si pastor naman, yun ang tinuturo, i-Englishin, tatagalogin, hindi naman niya nag-aaral, hindi nga yung nagpe-break, magtuturo pa nagtatay, si ako ang treasurer, hindi ko naman nakita yung touch emulate niya may laman, o direklamo. Kaya nga, kaya yung simbahan, hindi lumalago ang finances eh. Bakit? Eh, hindi nila alam yung pagbibigay pagsamba. Eh ngayon, hindi sila makapagbigay, ang hadlang yung pastor, hindi tapat. O. Tapos yung worship leader, nagagalit kasi yung mga natugtog, nalilate, siya naman din, late din naman pag minsan. Kaya dapat ayusin natin ang ating puso. Kaya dapat itaayos yung motibo. Dapat yung puso full of gratitude. Dapat, sabi ko nga, pag ikay nagpupuri sa Panginoon, Lord, salamat sa karunungan. O, dahil ikay matalino, ikaw na ang magaling, o, di huwag kang magmayabang. Magturo ka sa iba ng may kapakumbabaan para dumami ang marunong dyan sa inyong simbahan. O, hindi yung sasabihin mo, ako lang magaling dito. O, hindi ganun. Turo, libre naman yan, walang bayad. O, kasi ang pagtuturo, pagsamba. Kasi paglilingkod yan eh. O, yan ang pagsamba. Hindi yung reklamo, lagi na lang ako ang nakikita, lagi na lang ako ang inuutusan. O di magaling, lagi kang mapipremyohan ng Diyos, ikaw magreklamo. Sasabihin mo, naku, hindi na ako nabibless sa message ng pastor eh. O, bakit? Pinapanalangin mo ba yung pastor? Baka hindi mo pinapanalangin.
Huwag kang magreklamo, manalangin ka. Panalangin mo na ang Diyos mag-press revelation. Ang Diyos kumilos. Huwag kang magreklamo. Kasi sa kareklamo mo, alam mo, ang reklamador na tao, ganito. Ang taong reklamador, papasok yan sa linggo, sa simbahan. Makukunwari yan, nakangiti. Pero ang totoo, puro reklamo puso. Ngayon, natapos ang pagsamba, reklamo. Natapos salita ng Diyos, reklamo. Alam mo yan, pumasok may problema. Paglabas niya ng simbahan, nadagdagan ng problema. Sa kareklamo, lalong nakaproblema. Walang nangyari. Bakit? Kasi hindi niya naranasan totoong pagsamba. Kasi ang totoong pagsamba, pagsusuko nga ng buhay. At ang tao nagsusuko ng buhay, nagiging tapat. Hindi nagrereklamo. Hindi masyadong mapanghatol. Kung humahatol man siya, sarili niya lang hinahatulan niya. Lord, ako po ay may kasalanan. Lord, kita mo yung katabi ko, iya pa huli-huli. O balay mo, kaya nahuli yan, na-traffic. Huwag masyadong busgador. Hindi naman tayo hukom. Tayo mga lingkod lang ng Diyos. Hindi pa natin alam ang puso ng ating kapatid. Diyos lang nakakaalam. Huwag masyadong mataas. Hindi yung, ako ang pastor dito, dapat batiin. Pag hindi ka binati, siya. Ha? Walang ganun sa GSCIM. Diba? Yun po yung pagsamba. Lifestyle po. Kapag ang tao sumamba ng totoo sa Panginoon, yung panambahan ng linggo, sinasuggest ko nga po na Sabado pa lang, sumamba na po kayo. Sa bahay pa lang, nagpe-pray na kayo. Lord, maaga po ang gising ko. Handa na damit. Maaga sa simbahan. Pag nasa simbahan, Lord, kakatapuin kita. Alam niyo po ako sa totoong buhay, hindi po ako nagmamalaki. That's ipinabagi ko. Alam niyo, kahit nag-guest po ako sa bawas, ang kawain nila po ron, nag-i-start po ng 8:30. Alam niyo, darating ako ron, mga 7:30. Bakit? Nagreklamo ko, hindi, kasi excited ako eh. Sabi ko, Lord, binigyan mo po ako ng pagkakataon na magamit sa lugar na yun. Ayaw ko po ng takaw pansin, yung agaw pansin na saka lang ako darating pagka yung kailangan na. Hindi, dumarating ko po bago dumating ang iba. Bakit? Pagka mahal mo ang tao, nakipag-date ka, ayaw mo mahuli, gusto mo una ka. Gusto mo ikaw naghihintay. Bakit pagka schedule sa Diyos, ang practice, pahuli-huli? Bakit pagka sa Diyos, pahuli-huli ka? Ayusin natin ang ating puso. Kasi diyan tayo ginagantimpalaan ng Diyos. Di po ba? Amen? Nakakaintindihan mo ba tayo? Amen. So, ito po, pinrepare ko po kasi ang ating pong praise and worship is vital. So, yung lesson book 2 next week na. Kaya gusto ko po mag-participate po kayo. Kasi ito po ang pagsamba, buhay po natin. At kapag tayo nabuhay ng tama, papalain po tayo. Ito, bigyan ko po kayo ng prinsipyo. Maraming Kristiyano, mali ang puso. Sabi, pagka kayo may okasyon, huwag kayong mag-imbita, mapupuno ang inyong simbahan. Mali ang solusyon eh. Mali ang puso eh. Dapat, ganito ang solusyon. Pag mayroon kayong okasyon, mag-invite kayo para pagka napuno ang simbahan ninyo, palakinin ninyo. Ang solusyon, pagpapalaki, hindi pagpapaliit. Pabihira. Ang solusyon pala, sa maliit na simbahan, mag-imbita. Hindi. Ang solusyon, magpalaki. Nasikip na. Anong solusyon? Huwag mag-imbita? Pastor, pag maliit ang simbahan, ano ang solusyon? Huwag mag-imbita? Yan ang solusyon, Pastor? Pastor Paeng, usap tayo. Ano ang solusyon pag napupuno ang simbahan? No amen, Pastor. No amen doon. Lalo, pag maliit ka, dapat magpalaki lalo para pag lumaki, lalaki pa rin. Kasi ang pagsamba, ang gusto ng Diyos, maraming tao sumasamba. Ngayon kung ayaw mo mag-imbita, hinahadlangan mo na maraming sumamba. Hindi matutuwa ang Diyos. Ang solusyon pag nasikip ang panambahan, palakihin. Paano lalaki? Turuan sumamba ng tama ang tao sa Diyos. Bakit? Kaya nga tinuturuan nating maging tapat kasi yan ay pagsamba. Ang pagiging tapat sa pagbibigay, pagsamba. Ang pagbibigay ng katalinuhan sa Panginoon, pagsamba. Ang pagbubuhat ng silya, pagsamba. Ang pagbibigay ng tulong sa kapatid na walang tuition, pagsamba.
Kaya Pastor, I suggest magpatotoo si Ate Arlene. Kasi na-bless ako nung nagpatotoo siya noon. Kaya siya nakatapos kasi nga meron siyang pangarap. Napaiyak si Ate Arlene kasi sinabihan ng kanyang ina, anak, hindi ka na makapag-aaral, hindi ko kaya. Oh. Ano ang kaugnayan ng pagsamba? Dahil may mga taong totoong sumasamba. Oh, may tumulong. Yung pagtulong kay Arlene pagsamba, yung nag-sponsor sumamba, si Pastor Paeng sumamba, sa paanong paraan? Sa pagtulong. Ngayon si Ate Arlene nakatapos. O tapos na ba? Di pa tapos kaya. Ipanalangin siyang magkatrabaho at pag nagkatrabaho, turuan siyang sumamba sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang mga walang kakayahang mag-aral. Pag maraming nangangarap, maraming nag-aaral, maraming yumayaman, yayaman ang kaharian ng Diyos basta tapat. O naman, nanalangin tayo ng mga Lord, bigyan mo po kami ng mga ano nga Pastor Bebelin, yung mga taong kailangan sa simbahan? Pastor Bebelin? Ano yung mga taong kailangan tumulong sa simbahan? Mga ano? Mga Cornelius, mga Barnabas. Paano magkakaroon ng Barnabas sa ating simbahan? Hindi naman tayo nagbabahagi sa mga tao na ang kalalagayan sa buhay, kagaya ni Barnabas. Amen. Oh, ngayon, kung ayaw natin magbahagi sa mga taong katulad ni Barnabas, at gusto pa rin nating magkaroon ng Barnabas, speaking of Barnabas, may kakayahan tumulong. So ngayon, kung salamat nga dyan sa BIR hindi pa Kristiyano, natulong na dyan sa children's ministry. Di ba na tayo nagpapasalamat? Aba, kasi nga pag tayo sumasamba, ang Diyos may ginagawa. O yung patutoo dyan sa children ministry nyo. Dati, ang ibibigay nyo nga lang, mga notebook Merong hinipo ang Diyos dyan sa BIR, nagbigay ng sapatos O, hindi naman kayo humingi. Hindi naman kayo nagsulisit. O bakit nagbigay? Hindi po kaya ng Diyos. Bakit? Totoo kayong sumamba. Ano ibig sabihin sa mga? Totoo kayong naglingkod sa mga bata. Kasi ang pagsamba, paglilingkod po. Hindi na iintindihan. Ngayon, kaya nga po, mga kapatid, yung sinasabi ko, itong topic na ito, kahit isang taong pag-usapan, hindi matatapos habang nabubuhay. Walang katapusang usapan ang pagsamba kasi ito na yung buhay natin. Yan po yan. Aayusin po natin. Ngayon, sabi ko nga, gusto nating lumaki yung simbahan, walang Barnabas, walang kakayahan tumulong. O, magtulong-tulong tayo. Sabot na natin makakaya. Paano darating ang Barnabas? Di humanap tayo ng hindi Barnabas. O, sino dyan sa inyo ang walang kakayahang mag-aral pero may talino? Binigyan ng Diyos ng kakayahan. O di ang simbahan, mga kapatiran, magtulong-tulong para yung may kakayahang mag-aral, mag-aral siya. Turuan siya maging tapat. Siyempre, tatanaw yan ng utang na loob. Pag nag-aaral yan, mayroon na kayong Barnabas pag nakatapos. Kasi sila magbibigay din. Kasi nga, hindi naman tayo nahingi ng bayad sa ating tulong O, Pastor Paeng, ikaw ba nung tumulong, sinabi mo, pagka nakatapos ka, bayaran mo ako? Wala namang ganun Ang sabi natin, hindi kami naghintay ng bayad. Ang bayad namin, pagka nakatapos ka, maghanap ka ng katulad mo ngayon. Doon ka tumulong, yun ang bayad. O, di pagka Barnabas na sila, tutulungan nila yung hindi Barnabas. Di, mga 10 years from now, pag hindi pa nadating ang Panginoon, ang dami ng Barnabas dyan sa inyo. Baka hindi lang 3-story building yan. Baka nga, mas malaki pa, baka mas maganda pa. Bakit? Ay, totoo kayong sumasamba Kasi ang tumutuong sumasamba, naglilingkod ng may kapakaboloob, naglilingkod sa kapatiran, naglilingkod sa pamilya. Dahil ang paglilingkod, alam niya, pagsamba. Kasi ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, with regards to pagsamba, ang ginawa nyo sa pinakamaliit kong lingkod, ginawa nyo sa akin. Pagka nagbigay kayo ng baon dun sa estudyante nyo walang baon, di ang binigay nyo ang Panginoon, di ang Panginoon ang gaganti. Ang Panginoon ang gaganti. At ang ganti niya, higit sa ating inaasahan. Iyan po yun. Kaya, bahagi ng ating pagsamba na alamin ang vision ng Panginoon. Na ang vision ng Panginoon, anong vision? Pangmalakihan, hindi pangmaliitan. Kaya nga, world conquest. Paano tayo lalaki kung tayo ang hadlang? Sabi ng iba, ganito na kami. Ito lang ang kaya. O kayo, yan ang kaya nyo. Ang Diyos ba walang kaya? Kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay. Basta naintindihan natin
na ang ating buhay nakatalaga sa pagsamba. At ang pagsamba hindi awit lang, hindi praise and worship lang. Ang pagsamba, araw-araw na paglilingkod. Lahat ng ating ginagawa. Isipin mo, kung alam mo na ang Diyos kasama mo sa opisina, ikaw ba magtatamad-tamaran doon? Hindi. O pagkahabang yung iba na nagtatago, ikaw nagtatrabaho, mapupuna ka ng iyong bisor, kakaiba ka, o di mapopromote ka dahil sumamba ka sa Panginoon. Sa paanong paraan? Pinahayag mo kung sino siya. Lord, andito ka, kaya dapat hindi ako nagnanakaw ng oras, hindi ako napasok ng late, tapos hindi ako nag-uuwi ng typewriting, hindi ako nag-uuwi ng ballpen. Meron ganong empleyado sa gobyerno Nag-uuwi ng ballpen, kaya meron palang tindahan sa bahay nila. Yung pala, inuuwi tuwing hapon yung mga ballpen sa mga typewriting, common ban sa kanilang opisina. Bakit? Hindi sila sumasamba Pero kung ikaw empleyadong sumasamba dyan sa BIR, hindi ka nahingi ng under the table, hindi ka nahingi ng regalo, magtataka yung katrabaho mo. Sasabihin, ba't itong taong ito kakaiba? Nasamba ka alam mo, nakita ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung ikaw ay nangungupit. At dahil alam mong kita ka ng Diyos, hindi ka mangungupit. Hindi ka magsisinungaling. Hindi ka man-cheat. Hindi ka magiging playboy. Hindi ka magiging playgirl. Bakit? Alam mo kasama mo ang Diyos yung katapatan mo, pagsamba po iyon. Yan po ang pagsamba, napakalalim po yan. Dapat maunawaan po natin. Yun po. Kaya nga sa lahat ng sitwasyon ng buhay, dapat sumasamba. May pinakita po dito sa ating aklat. Kita niyo po si Esther sa panahon po na papatayin lahat ng mga Hudyo sa panahon ni Esther. Si Mordecai. Nagreklamo ba yun? Si Mordecai ba nagreklamo sa Lord na, Panginoon, itong hari na to, iniligtas ko ang buhay, ito ba ang kapalit? Iaanihilit ang lahi ko? Ako nga, bantay ng bantay dito sa simbahan, Hindi Ano ang respond ni Mordecai? Nag-ayuno, nanalangin, sumamba, nagpasalamat. Pinaalam nga kay Esther kita mo si Esther. Sabi ni Mordecai, ako, ang damit ko, hindi pang palasyo, pang pintuan lang ako Sabi niya kay Esther, ikaw may layunin kung bakit ka nariyan. Sabi ni Esther, papaano yan? Pag hindi ako pinapatawag ng hari at ako'y lumapit, siguradong patay ako. Sabi ni Mordecai, hindi mo ba alam ang layunin? Baka dinala ka ng Diyos yan para sa pagkakataong ito. Na-realize niya, oo nga. So anong ginawa ni Esther? Ay patay kung patay. Sabi ni Esther, patay kung patay. Kahit hindi ako pinatatawag ng hari. Magbibihis ako ng maganda. Nagbihis ng magandang damit. Nag-ayos ng mukha. Nagpabango. Nagpakita sa hari. Ay, nagandahan ng hari. Sabi ng hari, ang ganda mo ngayon. Ang bango mo pa. Anong kailangan mo? Sabi mo, kahit kalahati ng karian, bibigay. Anong ibig sabihin sa atin? Tayo, kahit ang sitwasyon mahirap, hindi tayo nagmumukhang mahirap. Dapat, lalo pa tayong nag-aayos. Hindi tayo nagreklamo, lalo pa natin pinagaganda yung ating salita, Panginoon. Hindi yung, bakit ganito? Hindi, Lord, may magagawa ka. Lalo mong pinupuri ang Diyos. Para pag nakita ng Diyos, grabe itong anak ko, nahihirapan na. Hindi pa nagreklamo. Nahihirapan na, nagpupuri pa. Di sasabihin ng Diyos sa'yo, anak, grabe ka, anak ka. Hanga ako sa'yo. Total, ganyan ka. Papapalain ka. Ano ang premyo kay Esther? Pinatay ba? Hindi. Pinarangalan ng hari. Ngayon, nung parangalan si Esther, siya lang ba ang napagpala? Hindi. Buong lipi ng Hudyo naligtas. Kaya tayo mga lingkod ng Diyos, dapat naiintindihan natin, huwag tayong reklamador. Kasi pagka tayo nagreklamo, hindi lang tayo napaparusahan. Pati yung mga tao na pinamamahalaan natin, pati yung mga membro natin, nadadamay sa ating karireklamo. Ganun po yun. Kaya dapat tayo, mga leader, yan, kagaya ni Kuya Bong, Pastor Paeng, may gibyan ng pagiging pastor, dapat minomold natin yan. Thankful heart, grateful heart, submissive heart, obedient heart. Bakit? Kasi pag yan nabuhay ng malugod sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, yung pamilya niyan pagpapalain.
Pag pinala yung pamilya, pati simba pagpapalay. Pag pinagpala pastor, associate pastor, disciple, member, pagpapalay. Bakit? Kasi ang Diyos pag nagpala, apaw-apaw. O pag umapaw, o di maraming nadadamay. O, halimbawa, si Kuya Ed nagkaroon ng sasakyan. Akala nyo ba si Kuya Ed lang pinagpala? Hindi kaya. Pati kayo kadamay. O kita nyo, pag naatin kayo dito sa Batangas. O kung wala yang Travis. O, di wala kayong sasakyan. O, dahil pinagpala siya, nadamay po kayo. Lagi po nating tatandaan mga leader, mga tatay, mga nanay. Kaya ingat po tayo. Kasi yung buhay natin magiging pagpapala o parusa sa ating mga mahal sa buhay. Kaya gusto natin maging pagpapala, araw-araw gamitin ang buhay pagsamba. Sa lahat ng ginagawa, sumamba. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. Ganun po ang pagsamba. Have a thankful heart. No? Kita nyo po si Haring Jehoshaphat dyan sa ating aklat. Jehoshaphat, number 3 po yan. O, di ka po yung pong bansang Israel kukumkubi ng mga Amonita, Moabita, lahat ng mga tao. Ang dami po kaya nila, walang kalaban-laban. Kung hindi man nagreklamo si Jehoshaphat, hindi naman niya sinabi kay Yahweh na, bakit mo papayagan kami tapat? Walang ganun. Sabi ni Jehoshaphat, Panginoon, nakikita mo, wala kaming laban. Ikaw ang makipaglaban sa amin. Hindi man nagreklamo. Pinahayag ni Jehoshaphat kung sino ang Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng langit at lupa. Kaya mo kaming ipaglaban. O dahil hindi nagreklamo, nag-awitan, nagpuri, anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, the battle is mine. Ang ginawa ni Yahweh, ginulo yung mga kaaway ng Israelita. Sila nagpatayan. O, wala, hindi na nga napagod yung mga Israelita ron Nanood na nga lang sila. Ano nangyayari sa mga kaaway? Ba sila nagtatakbuhan? O sila na nag-away-away? O, sa kanilang pag-aaway-away, yung mga dala-dala nila, yung mga, yun, nasamsam. Yung kayamanan nila, naging kayamanan ng mga Hudyo. Bakit? Yung mga Hudyo nagsamba sa Panginoon. Ano yung samba? Nagtiwala, nagpasalamat, hindi nagreklamo. Kaya yung reklamo, alis-alisin na natin yan. Alam niyo, pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung mga leaders ngayon sa SICO, na wala na reklamador. Alam niyo, salamat po sa Panginoon, pagpasalamat niyo sa Diyos. Kasi po, noong linggo, ako po ay guest sa Bawat. Sabi ko, kapatid, ikaw po ang magtuturo. Sabi niya, walang nagsasabi na hindi handa, Pastor. Sabi ko, maganda kayong lagi. Pag kayo pinagyan ng pagkakataon, huwag kayong magreklamo, magpasalamat yun, gawin agad. Paano, Pastor, kung hindi handa? Yan ang gawin ninyo, solusyon ninyo. Lagi kayong handa. Boy Scout nga, laging handa. Tayo, lalo na dapat Kristiyano, laging handa. Kasi yung mga disciple kayo, ayusin yung puso nyo. Lagi kayong maghanda. Hindi yung patago-tago kayo dyan. Sasabihin ninyo, baka ako makita ni Pastor, baka akong pag-opening. Ba't pribilehiyo kaya ang manalangin? Diyos ko po. Ako nga, nung hindi pa Pastor, pinapanalangin ko pa na, Lord, sana makapanalangin po ako. Sabi mo yun. Yun lang makapanalangin ako, pinag-ayuno ko pa nga. Sabi ko, Lord, di po yun po yung pastor namin na ako bigyan ng pagkakataon na mag-opening prayer. Sabi mo yun, opening prayer lang, pinag-ayuno ko pa nga yun No. Bakit? Kasi gusto kong makapaglingkod kahit man lang sa panalangin. Kung ako nga bago pang Kristiyano, bless na bless ako dun sa pastor namin, si Pastor Arnel Silang, Joel yun. Ngayon, pinagpala, nasa US na, may sariling simbahan doon sa Las Vegas. Alam mo, sabi ko nga, Lord, mapagdala ko lang nung panahon namin, 1986, uso-uso po, Pastor, ngayon, ang Bible, palakihan. May attache case po. Ngayon, wala nang malaking Bible Kaliitan na cellphone na Lagi ko nakikita yung si Pastor Arnel, naka-attache case. Associate niya ako. Sabi ko, Lord, ayaw kong ma-open si Pastor Arnel. Pero sabi ko, Lord, yung maipagbitbit ko man lang yan ng kanyang attache case, okay na. Hindi man ako makapagturo, mahawakan ko man lang yung Bible na ginagamit siya pagtuturo, okay na yun. So, naglakas loob ako. Sabi ko, Pastor Arnel, hindi man po ako nagsisipsip, pwede bang ako na magbitbit ng inyo pong attache case? So, sige, kung gusto mo, Pastor. So, yun. Wala na, nagbibitbit ako ng attache case niya. Tuwan-tuwa na ako na, pagsamba na yun. Alam mo, dumating yung punto, sabi na yung spiritual director namin,
Pastor Arnel, pinopromote ka na namin. Hindi ka na dyan sa Tanawan. Doon ka na sa Vito Cruz. Kaya yung associate mo, yan ang pastor. Usipin mo yun. Dininig ng Diyos yung panalangin ko. Saka bibit-bit ko ng attached case. Ako na yung naging pastor. Kaya nga, kaya kayo dyan, huwag kayong masyadong reklamo na pag may pinagawa sa inyo, ako nang ako. Tandaan po ninyo ito. Sa kingdom, iba. Sa kingdom ng tao, ang binibigyan ng assignment, yung tambay. Mali. Sa kingdom ng Diyos, iba. Ang binibigyan ng assignment sa kingdom ng Diyos para sumamba, yung bising tao. Alam niyo kung bakit? Kasi yung bising tao, sanay gumawa. At ang tao, pag sanay gumawa at binigyan mo ng gawain, tiyak gagampanan niya ang kanyang tungkulin. Kasi sanay siyang gumawa eh. Kita mo si Ate Nas. Ate Nas, alam mo, bless ako sa iyo. Bakit? Hindi sabi, pinobola kita ha. Sabi nung asawa ko, si Nas pala, si treasurer pala yun. Pero siya rin pala yung parang secretary ron. Tapos siya pala rin, worship leader, tapos nag-AGR, siya pa rin mag-MC. Pakyawan ha. Hindi full time yun ha. May trabaho. Tapos may children pa pala yun eh. Sipin nyo. Bakit ang daming gawain ni Nas nagagampanan niya? Kasi sanay siyang gumawa. Ibigay mo yan dyan sa mga member dyan na paupo-upo, yung tambay. Yung hindi marunong maghugas ng plato, hindi marunong maglaba, doon mo ibigay. Hindi niya kayang gawin. Kasi ang alam lang niya, magreklamo. May tinamaan na po dyan? Palagay ko, meron na eh. Wala lang makareact eh. Ang disipulo ni Kristo, marunong sumunod nang hindi nagreklamo. Yan po yan. Lagay po ninyo sa puso po ninyo. Nawa, ito yung nasa puso ko nung ako'y noon at hanggang ngayon. I'm always looking for an opportunity to serve God. Ako, hindi ako naghahanap ng posisyon eh. Okay lang sa akin, kuya eh. Wala na yung mga reverend, andyan lang sa table ko yan eh. Ang hinahanap ko, hindi posisyon. Ang hinahanap ko, pagkakataon. Kailan, saan, ako pwedeng magamit. Yun ang idinadalangin ko eh. Lord, kailan po, saan po, sabihin nyo lang po, gumamit po kayo ng tao. Hindi po ako magreklamo. Bakit hindi ako magreklamo? Hindi ko sasabihin na, naku, pag inimbitahan ako sa linggo sa Santa Rosa, hindi ako pwede, walang magtuturo. Hindi, may magtuturo dito. Kasi nga, yung mga tao rito, marunong sumamba, ibig sabihin, marunong maglingkod, hindi marunong magreklamo, hindi umaayaw, patay kung patay. Hindi pa nga namumuhunan ng dugo eh. May reklamo na kaagad eh. Diba? Totoo yun. Pagsamba po. Tandaan po natin, tayo pong sumasamba. Dito po. Dapat alam po natin diyan sa ating lesson, the carriage of victory. Ano po yung nagdadala ng tagumpay? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14, but thanks be to God who always lead us in triumphant procession in Christ, and through us is spread everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Salamat sa Diyos nating Ama. Siya na nagdadala sa atin sa parada ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo na ipapahayag sa pamamagitan natin ang mabangong halimuyak ng pagkakilala. Isipin nyo yun. Kayo pala, palaging ipinaparada ni Jesus sa tagumpay. Anong ibig sabihin nun? No, si Derek Prince, yan sa ating basahin, nagbigay siya ng halimbawa. Kasi hindi po tayo si Derek Prince. No? Si Derek Prince may malawak na kaalaman patungkol po sa imperyo ng Roma. Ayon kay Derek Prince, sa imperyo ng Roma, pag mayroon pong pinuno ng mga sundalo, general, na dumako doon sa labanan at sila'y nagtagumpay, sa kanila pong pag-uwi, papatawag po sila ng hari. At ang gagawin po sa kanya ng hari, katulad ng ginawa kay Mordecai, no? Ano ang ginawa? Tinanong yung gustong magpapatay. Anong dapat sa pararangalan? Ganito ang sabi. Ganito po ang dapat gawin. Ipakuha ang damit na isinuot ng hari nung siya maging hari. Ipasuot sa taong pararangalan. At ipakuha ang karwahing sinakyan ng hari. At yung kabayong ginamit din. Paupuin sa karesa ng hari ang pararangalan. At tawagin ang lahat ng mamamayan. At ipaparada. Doon sa unahan naroon yung pararangalan, nakasuot ng marangal na damit.
na sinuot ng hari, sakay sa karwahe ng hari, sakay doon, at sa sunod nasa likod niya, yung mga nagaping bihag, ipinaparada, ipinapahayag sa lahat. Ito yung mga natalo, ito yung nagtagumpay, at yung mga mamamayan na doon sa likod nagpapalakpakan. Ganun po tayo. Kapag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, nagtatagumpay si Kristo, at yung mga kaaway natatalo dahil si Kristo yung nagtatagumpay. At tayong tagasunod ni Kristo, nagiging bahagi ng tagumpay ni Kristo. Sa pamamagitan ng, sasabihin ng mga tao, makukwento nyo dyan sa inyo, privilege nyo, tabi-tabi bahay. Pag dumaano kayo dyan, pag linggo, sasabihin ng mga tao, nariyan naman ang mga born again, mga mababait. Yung mga hindi nakakakilala sa inyo, sabi, bakit mo nalamang born again? Ay, mababait eh. O, kasi pag born again, mabait. Pag mga born again, matutulungin sa magulang. Pag mga born again, mabait sa anak. Pag mga pastor, mabait sa mga leader. O dito God be the glory sa pamamagitan ng tagumpay ni Kristo sa ating buhay na pararangalan ng Diyos. Kaya kita nyo, di ba, Pastor Paing, may patutuo ka? Sabi mo dyan sa mga bata nyo dyan na ayaw pala payagan ng magulang, manalangin. Di ba, Pastor Paing? Confirm or not confirm? Yes po, Pastor. Ang payo ng Pastor Paeng, ay siya, kung hindi payo ang magulang, di okay lang, panalangin nyo. Kayo ba nagreklamo mga bata? Hindi, nanalangin kayo. Pero bago kayo nanalangin, panalangin kayo ang Pastor Paeng. Ano ang bunga? Kumilos ang Diyos doon sa mga magulang po ninyo. Pinayagan po kayo. Bakit po? Kasi nakita po nila, hindi kayo abusadong mga anak. Kaya the more na kayo po ay nagiging masunurin, the more na kayo po ay nagiging masipag, sa totoo at sa alam nyo at hindi ang totoo, binabantayan po kayo ng mga magulang po ninyo. Pag nakita po nila na kayo madaling subuin, kayo po ay masipag mag-aral, at kayo po hindi gaanong nagsiselfon, isasabihin nila, mabuti pa ang aking anak ay laging pumunta sa born again, nabait. Diyan po yun, napararangalan ang Diyos. Pero pag kayo po, ginagawa niyo pong excuse ng simbahan at sasabihin niyo po sa magulang ninyo, ay siya, kayo na po ang magugus ng plato, nagmamadali po kami. Ay nako, sa susunod, pagbabawalan na po kayo niyan. Pag sasabihin niyo na, nako, kayo na po inay ang maglaba kasi po ako'y magdi-devotion pa. Ay sa susunod po, matitisod na yan sa inyo. Bakit? Hindi po kayo sumamba ng tama. Ang tamang pagsamba, may respeto at galang sa magulang. Meron pong pagsunod, may kasipagan po, wala pong tamad. Kaya nga po kayo ay binibigyan ng lakas eh. Kaya nga po kayo hindi kakasakit eh. Gusto ng Diyos, may ginagawa po kayo eh. Hindi po ang pagsambay awit lang. Ang paghuhugas ng plato, awit din, samba din. Ang paglalaba, samba din yun. Kasi naipapakita nyo ang katangian ni Kristo na nasa inyong mga buhay. Kaya nagkakaroon po ng dating. At napapahiya ang diablo. Sasabihin ng mga magulang nyo, kukumpara kayo ng magulang nyo sa magulang sa anak ng kapitbahay. Sasabihin, pare, kung gusto mo maging masunurin anak mo, pasamahin mo sa anak ko at siya babait. Tama po, pagsama. Kailangan walang reklamo, nagiging masunurin. Kasi pag masunurin, nakakasama sa parada ng tagumpay, napaparangalan si Kristo, nagiging mabangong halimuyak ang buhay sa kapaligiran kung saan naroon tayo at masasakop natin ang ating pamilya para kay Kristo. Praise. Sabi po dyan, I will extol the Lord all the time. His praise will always be on my lips. My soul will boast the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sarap niyan. Sabi po, itataas ko ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, pupurihin ko siya. Sa lahat ng pangyayari, ang aking labi ay sasamba. Ang aking puso hindi magmamalaki. Ang ipagmamalaki ng puso ko ay ang Diyos. Sa mga nasasaktan, sasamahan ko sila. Saan tayo sasama? Doon lang sa walang problema? Hindi. Mas maganda ka sumama sa may problema. Dahil pag sumama ka sa may problema, pinalo mo sila at ibinahagi mo ang kabutihan ng Diyos. Anong problema? Walang pagkain. Nagpalo ka, magdala ka 1 kilong bigas. Naparangalan si Kristo, sinamahan mo sila. Ano ang kasunod? Aatin yan sa Diyos. Bakit? Natulungan mo sila.
Dahil itinuring mong pagsamba ang pagtulong. Sasamahan mo sila at sa pagsama mo sa kanila, sasabihin mo, kasama natin ang Diyos, malalampasan natin ang lahat ng krisis ng buhay. Pagsamba po yun. Ang follow-up, pagsamba po. Ang pag-aabot po ng tulong, samba po yan. Sabi nga ng Biblia, mabuting pumunta sa lugar ng handaan, pero mas mabuting pumunta sa panahon ng lamay. Bakit? Sa panahon ng lamay, meron kang taong mapalalakas, meron kang pong taong maaaliw. Doon sa handaan, sadya namang masaya roon, kahit wala ka, masaya sila. Sa totoong buhay. Pero okay din namang pumunta. Pero huwag nating kalimutan, sa panahon ng pagluluksa, ng kalungkutan, dapat mas nadun tayo. Dahil doon mas mapapakita natin ang totoong pagsamba, ang totoong pagkakapatiran. Sabi ng Biblia, ang totoong kapatid ay mapapatunayan sa panahon ng kagipitan. Dahil ang totoong kaibigan na kasama mo sa panahon ng kagipitan. At ang pagsama sa panahon ng kagipitan ng kapatid ay pagsamba ng mga Kristiyano. Amen? Tama po yun. So, ang tanong, how should we praise God? Paano natin purihin ang Diyos? With all our heart. Sinabi kanina, motibo. Yes, tamang motibo, tamang puso. With intelligence. Ano ibig sabihin ng intelligence? Buong kaalaman. Na yung ginagawa mo, alam mong tama. Tama. Hindi ka basta gagawa lang ng kung ano-ano. With intelligence. Tama yung gagawin mo. Laging nasa tama ka. Yun po yun. By blessing His name. Sa pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. With tambourine and dancing. Yun, bumalik tayo sa worship proper. Dito sa Batangas, wala pang tambourines. Pero we do pray. Wala pang interpretative dance. But we do pray. Kaya nga, jealous ako sa mga simbahan na mayroong tambourine dancers. Kung sa inyo mayroong magaling sumayaw, do it for the glory of God. Yung sayaw, pagsamba rin yun. Wag lang sa disco pub. Basta sa loob ng simbahan. Samba yun. Opo yun. Now, how do punta tayo before worship? Mankind was created to worship God. Isipin nyo, ang tao nilikha ng Diyos para sumamba sa Panginoon. Pastor Bibilin, ano ang katibayan na ang tao lang ang nilikha ng Diyos para sumamba sa Kanya? Isang katibayan na ang tao lang ang nilikha ng Diyos para sumamba sa Kanya. Isa lang katibayan. Dahil nilikha po tayo ng Diyos para talagang sumamba lang sa Kanya, Pastor. So yan po ang layunin ng Diyos sa atin. Ano nga po yung katibayan na yun? Okay. So, Pastor Paeng, ano ang isang katibayan na tao lang ang tinakot ng Diyos para sumamba sa Kanya? You have the Spirit of God. Yes. Tama po yun. That is exactly right. Perfectly said. Kita po ninyo. Dahil tayo nung na-born again, nagkaroon ng Espiritu ng Diyos, nakakaroon tayo ng inclination. Ano yung inclination? Nahihiling. Nakakaroon tayo ng hilig sa pag-awit ng papuri at pagsamba sa Diyos. Kaya dapat, yung mga Kristiyano, magandang boses, huwag kayong umaawit na makamundong awit. Kasi yung makamundong awit, naka-incline sa dibel. Yung mga anak ng Diyos dapat naka-incline sa mga awiting makalangit. Yun po yun. Kasi meron kang Espiritu ng Diyos. Nalulungkot ka pag ang inaawit mo, worldly. Pero natutuwa ka pag inaawit mo, heavenly. Ang katibayan na tayo ay tao lamang ang tinawag ng Diyos para sumamba, tayo lang ang binigyan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Saan po kayo nakakita ng aso na sumasamba sa Diyos? Yung naawit ng praise and worship. Wala po kayong makitang aso na nag-praise and worship. Bakit? Kasi yung aso, hindi po yan binigyan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Tumatahol po yan, pero hindi po yan umaawit. Tama mo pa? Yung lovebirds, natuturuan po yun sa amin dito sa Batangas. May nagbibili po ng lovebirds Sabi, meron pong ganun Pero may umaawit ba sa simbahan dyan sa inyo na lovebirds? Hindi. Wala yung Espiritu ng Diyos. Natuturuan magsalita pero hindi nasamba. Tanging tao lang ang
tinawag ng Diyos para sumamba dahil tanging tao lamang ang binigyan ng Diyos ng Espiritu niya. Kaya po, dapat tayo sumasamba. So sabi nga, when we saw intimacy, kung gusto natin makita, maranasan yung intimacy, yung malalim na kaugnayan sa Diyos, sumamba tayo sa Kanya palagi. Sumamba. Oh. Gusto mong maranasan kalakihan ng Diyos? Sumamba. Gusto mong maranasan kapangyarihan ng Diyos? Sumamba. Oh. Gusto mo mawala problema? Sumamba. Kasi pag nakita mo ang malaking Diyos, hindi mo makikita problema. Makikita mo yung gagawin ng Diyos sa problema mo. Bakit? Sumamba ka. Oh. Diba? Kita po ninyo, during the dedication of the temple, yung sa Solomon's Temple, 1 King chapter 8 verse 27, yung buong Israel na sumamba. Iba yung paraan ng pagsamba nila noon eh. Nagpapatay pang hayop sa atin, wala na eh. Pinatay na si Jesus, siya yung hain eh. Aawit na lang eh. Pero nalugod pa rin ng Diyos eh. Alam niyo, nung sumamba sila, matapos yung pagsamba, during the pagsamba, bumaba presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ulap eh. At dahil sa bumaba ang ulap sa templo, lahat ng gawain ng pagsamba natigil, pati yung pagpapatay na natigil, pati pag-wisik ng dugo natigil. Kasi hindi sila magkakitaan eh. Napuno ng ulap ang buong templo at kapaligiran nito. Mula sa Holy of Holies hanggang sa Holy of Holies at hanggang sa outer temple, napuno ng kaluwalhatian. Pati nga yung mga tao sa labas, napatigil sa kanilang ginagawa dahil bumaba ang presensya ng Diyos. Anong ibig sabihin mo? Na pag tayo po ay naabot natin yung intimacy, yung malalim na pakikipag communion, pagsamba sa Diyos, alam niyo matitigil ang gawain. Hindi natin eh. Gawain ng dyablo sa ating buhay. Matitigil eh. Bakit? Patitigilin ng Diyos eh. Kasi walang makaka-contain sa presensya ng Diyos kapag tayo totoong sumasamba. Totoo po yan. May last testimony. Ito hindi alam ng marami. Pag may nag-imbita po sa akin sa malayo, lagi ko sinasabi, hindi po ako pwede. Kasi hindi po ako pwedeng matagal na nakatayo. Yung kaliwa kong tuhod, namamanhid po yan. Pero alam nyo, maraming beses ko pinanalangin sa Diyos. Sabi ko, Lord, mawala. Hindi nawawala. Pero alam mo, yung sinabi ng Diyos kay Paul, my strength is sufficient to witness. Alam mo, patotoo ko. Pag ako'y nagpipreach, miski isang oras, pag ako'y nagsishare, kahit kalahating araw, hindi po namamanhid ang aking tuhod. Pero yung ako'y uupo sa sasakyan na hindi ko maigalaw, hindi tatagal ng kating oras, manhid ang paa at tuhod ko. Pero pag sa pagsamba po, kahit nakaluhod po ako, kahit po nakatayo po ako, gaano man katagal nakatayo, umaawit, nagpipreach, lumuluhod, nagpipreach, hindi po ako nakakaramdam ng pagkamanhid. Bakit? Kasi yung presensya ng Diyos eh. Alam niya yun eh. Pag namanhid ako, mapuputol yung pagsamba ko eh. Alam ng Diyos, pag namanhid ako, uupo ako eh. Sometimes, nihanda ko nga yung sarili ko eh. Inaalis ko yung sapatos ko bago ako mag-preach. Kasi baka mamanhid eh. Baka mapahiya ako, baka bigla akong matumbay. Pero hindi pinapahintulutan ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Every time na ako'y nangangaral, ako'y sumasamba, ako'y nananalangin, nakaluhod man, nakatayo man, kung anumang posisyon, hindi namamanhid ang paa ko, hindi namamanhid ang tuhod ko because of God's anointing. Tandaan po ninyo, palaging may kapalit. Ligtas, ang libre lang po kaligtasan. Pero kung gusto nating maranasan ang higit na lakas, kapangyarihan ng Diyos, may kapalit po yan. Ang kapalit, dedication. Dedication. Kung gusto mong maranasan ng mas malaki ang Diyos, i-dedicate mo ng mas malaki. Mag-dedicate ka ng mas malaki, magbigay ka ng mas maraming oras, magbigay ka ng mas maraming risk. Yung sasabihin mo na, magpasya, naku, baka hindi ko kaya. Yun yung mga risk na kailangan mong ibigay. Na, yung alam mo na wala kang ibibigay, pero ibibigay mo ang iyong sarili dahil alam mo, may ibibigay ang Diyos sa buhay mo. That is worship. That is worship. We are created by God to worship. Nilikha tayo ng Diyos, tanging tayo lang ang nilikha ng Diyos para sumamba. Maraming salamat po. So mga kapatid, yan lang po ang topic natin sa pagsamba at siguro po yung ating next topic by next week. Kasi po sabi ko nga sa lahat po ng topic, ito pong pagsamba ang pinakamahaba sa lahat.
ito po yung walang katapusang paksa sa ating buhay. Mayroon pong gusto pong mag-share ng karagdagan, 12:47 na po tayo, na nakuha na po natin yung second lesson, yung oras. We will end up and before we pray. Pastor Paeng, can you add something before we close? O Pastor Bebelin or anyone among you, kung gusto kayong mag-share, meron kayong natutunan, meron kayong naging take out, o kung meron pa kayong gustong idadag, meron pa po tayong 10 minutes. Pastor Paeng o sino man sa inyo, kindly volunteer. Ano lang, Thanksgiving lang, Pastor, sa reminders. Totoo po yun na minsan nakakaligtaan natin na yung parang simpleng ginagawa natin sa pang-araw-araw, para bang dumadaan lang sa atin ng wala lang, parang ordinaryong responsibility, ordinaryong ginagawa natin. Pero in the deeper sense pala, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, pagsamba pa po pala yun. Kahit anong bagay na ginagawa mo, normal man yan, pangkaraniwan man yan, pero ginawa mo yun sa ngalan ng Panginoon, katanggap-tanggap sa Panginoon yon bilang pagsamba. Kaya nga po napakahalaga na talagang mapaalala sa atin na sa lahat ng ating ginagawa, nagagawa natin yung pagsamba sa Panginoon. Because ito na yung ito na yung buhay natin nung makakilala tayo sa Panginoon. So sa atin, ako, na-remind ako personally, dahil alam niyo naman yung sitwasyon ko rin, di ba, sa mga ginagawa ko sa nanay ko, sa kapatid ko, na talagang alagain sila, yung mga anak ko kasama doon. Kaya nga, isang reminder to na ito'y uri ng pagsamba, yung pangangalaga sa kanila. Ang pinapaalala nga sa akin ng Panginoon, kumbaga, remember those widows and those orphans. So, yun ang kinukonsider ko na paglilingkod ko sa sa magulang ko, sa kapatid ko. No, siyempre limited yung nagiging ko sa bahay. Ito parang personal testimony ko at pagpapaalala sa akin yung tinapik mo, Pastor Ronald, no, nagbigay din sa akin ng deeper encouragement and reminders, no, na sa pang-araw-araw nating ginagawa, yun nga, parang responsibility, normal na sitwasyon, pero pag ginawa natin ng full-heartedly, ina-acknowledge ng Panginoon yan ay pagsamba sa Kanya at pagbibigay respeto sa Kanya. So, yun lang po, Pastor. Maraming salamat po. Meron pa po. May oras pa po tayo before we pray. Siguro hindi pa naman tayo gutom. Wala na. Yung lesson 2 po na other week na. Sa book 2. Sige po, Pastor Bebelin o sino man po dyan. Worship leader, si Atinas, again, I would like to hear from you before we close. Before the announcement, please. Atinas. Kasi yung topic natin, worship eh. So I would like to hear sa mga worship leader. Atinas, again, please. Okay? So kung wala na po, since time is running out, Pastor Paeng, ako po ay meron pong suggestion, kung okay lang po sa inyo ay gagawin po natin. Kung hindi naman po sa inyong lahat, okay din po. Ganito po. Pastor Paeng, since anniversary nyo po next Sunday, so andyan po kami. Okay? Tama po? Opo, Sige po, Pastor. Yes po. Ngayon, ganito po. Ako po at si Clarice, nag-usap po kami. Kasi po yung book 2, yung pong lesson 3, meron po yung sanang demo. Meron po sanang demo. Kaya lang, hindi po pwede na i-demo sa online. So, ang sinasabi ko po, pwede po kaya na kami ay dadalo riyan, si Clarice magpapapalit na lang kay Eva, siya yung maiiwan sa School of Leadership 1, siya yung isasama ko. Tapos dadali namin yung demo materials, magde-demo po kami dyan. Pero maiksi lang po yun, mga 15 minutes, demo lang para sa mga student. Yun naman pong lesson, iti-take up po natin sa first Sunday ng Okay lang po sa inyo kung hindi po makakakala. Tanungin din po natin yung iba nating mga estudyante kung okay po sa kanila na, siyempre anniversary, may kainan.
So kahit late in the afternoon, bago mag-alisan, lahat nung narin naman din sila Pastor Paul at student, magdi-demo. Siguro mga pinakamatagal po, 15 minutes. Wala pong paliwanag yun, demo lang. Yung pong explanation nun, part na po nung discussion by next Sunday. Okay lang po? Okay po, Pastor. Wala pong problema, Pastor Ronald. Okay po. Kasi ano Ayos. naman tayo, maaga naman tayo nagsisimula at medyo maaga rin naman tayo magtatapos. Kaya okay lang po yung Pastor. Wala pong problema sa amin. At agree naman po yung mga yung majority nung nandito sa church. Amen po. Yun. Ay, sige po. So maraming salamat po ulit. At again, sabi ko nga, hindi pa po tapos ang ating worship seminar. There are a lot of things to talk about since worship is a lifestyle. It is the breath of a believer. It's a life of every son of God. Shall we pray? Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa oras at pagkakataon. Higit sa lahat sa kapangyarihan ng iyong salita namin pong naranasan ngayon pong umaga. Thank you for the encouragement. Thank you, Lord, for the revelation. And thank you, Lord, for all the students na nagbigay ng dedikasyon ng kanilang oras at panandalangin ko na ang pagsamba ay maging bahagi, hindi lamang pag-araw ng linggo o sa oras ng pag-aawitan, kundi sa lahat ng gawain sa pang-araw-araw. Ito'y maging bahagi ng aming kultura, maging bahagi ng aming buhay. Ito'y maging hininga ng bawat isa. Hindi po kami mabubuhay kung hindi kami sasamba. Because the reason why we are live, you created us to worship you. Salamat po. Bless each one of us. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa oras. Yan, salamat, Pastor Salamat po, Pastor Frankie. Salamat po. Salamat po, Pastor. Maraming pong salamat. Praise the Lord. Salamat. Pastor God Frankie, bless po. God bless po. salamat po. Kamusta na lang po kay Ate Clarice at saka sa buong team nyo dyan ng discipleship, Pastor?